mga mami, sino dito ang mga under voluntary? So, turuan ko kayo kung paano mag-file ng SSS Maternity Benefits nyo. So, I'll be using ssmaternitybbenefitscalculator.com. Pwede nyo akong sundan. Punta lang kayo dito sa site and i-fill up nyo lang kung ano yung mga applicable or para sa inyo. So, for step number 1, yung member type natin, I'll be doing voluntary member. And then for maternity case, normal delivery or CS delivery or kung ano yung applicable sa inyo. It's kung solo parent kayo, lagay nyo lang. Or kung halimbawa may mga miscarriage, lagay nyo lang kung ano yung applicable sa inyo. Yung dito sa mga miscarriage, ang ilalagay nyo kung kailan, dun sa EDD is kung kailan siya nangyari. Right? So, but I'll be doing normal delivery or CS delivery. And then for expected due date, so let's say for example, September ang due date natin. And then click show qualifying period lang. And ayan, yung kailangan nyo ditong tandaan, ang kailangan na may mga hulog kayo or contribution kayo is under qualifying period, which is April 2025 to March 2026 if ang EDD mo is September 2025. So, you need to have at least 3 months posted contribution para mag-qualify kayo kay SSS MatBen. For step number 3, kailangan mong i-input dito yung MSC mo or your total contribution. So for example, sa month ng April 2025, kung hindi nyo kabisado or hindi nyo alam yung contribution nyo, punta lang kayo sa account nyo sa my.sss and i-check nyo doon yung contribution, lalabas na doon kung ano yung kung magkano yung mga hinulog nyo per month and per year. So yan. So let's say for example, let's say 1, 2, yun yung hinuhulog ko. So, calculate maternity benefits. So, ito yung estimate na lalabas based dun sa contribution na nilagay ko. Again, ang kailangan nyo ilagay dito is yung contribution nyo, ha. Then, yun yung step number 3. Then, step number 4, chine-check lang dito kung lahat ba ng mga months is nalagyan mo ng contribution or kung mga may missing contribution ka. For example, ayan, tatanggalin ko lang siya. So, yan, lalabas dito yung mga missing month mo. So, yung status niya, ibig sabihin nun, past deadline, hindi mo na siya pwedeng mahulugan. Or kung mahulugan mo man siya, considered late payment na. Right? So, step number 5 for Mat 1. So, ito yung notification, parang nino-notify mo si SSS na you are pregnant. So, may mga question dito, i-fill up mo lang. This is case-to-case basis. Kung ano yung applicable sa inyo, yun yung i-select nyo. So, meron tayong 3 question dito. Yes, I have, yes, I already filed Mat 1. No, I have not filed Mat 1 yet. My former employer or HR filed it before. So, i-select nyo lang. So, let's say for example, ayan. And then may follow-up question tayo dito or follow-up drop-down. So, yes, I have confirmation or proof. Or kung halimbawa naman nilagay mo, no, I don't have confirmation yet. Meron ditong actions or mga pwede mong to-do na kailangan mong gawin. Right? So, and yes. And then, for step number 6, check mo kung halimbawa meron ka na bang disbursement account or ano yung receiving payment mo para ma-receive mo yung benefits ni SSS. So, do you already have an approved DAM or disbursement account in your SSS account? So, yes, I have an approved DAM. So, pag clinic mo yan, may follow-up question na naman dito. Does your bank or e-wallet account name matches your SSS member name? So, kung nilagay mo, yes, matches, yan. So, mag-green siya. Ibig sabihin, you're good to go. Kung halimbawa naman, no, I don't have. So, meron dito mga call to action or kung ano yung dapat mong gawin. Okay, so, yeah. Then, step number 7, yung Mat 2. So, yung Mat 2, sinasubmit lang siya or pinafile lang siya pag nanganak ka na or after mong manganak. So, this is just a checklist lang para may idea kayo kung ano yung mga kailangan nyo i-prepare after nyong manganak. So, yung requirements is yung LCR or Certificate of Live Births or yung PSA nyo. And then, yung OR or CR issued by for birth certificate. Yung sa LCR, certified true copy dapat siya. And may resibo dapat.
Right? And mayroon din ako dito in-add na PhilHealth requirements just in case you are also PhilHealth member. Pwede mo rin siyang magamit as your benefits, pero dapat updated din kayo dito sa mga hulog mo or dun sa mga requirements and details. So ito yung mga requirements or checklist na pwede mong i-save just in case makatulong to sa inyo. Kung manganak kayo either sa mga hospitals or lying in or clinics na mga PhilHealth accredited. Right? So if you need extra fund, by the way, I have a credit card link dito. Pwede mo siyang i-click and mapupunta kayo kay Union Bank Credit Card. There's no commitment po tayo dito ha, whether you're approved or not, pwede kayong mag-fill up. Magagamit nyo siya if ever kailanganin nyo ng extra fund after birth or bago kayo manganak, or kung halimbawa nanganak na kayo, yung mga kakailanganin yung mga bilihin pa for your child. Right? So, and para din sa mga gusto magpa-compute or magpa-estimate ng kanilang math ben, comment lang your EDD and your month contribution. And for self-computation, punta lang kayo sa SSS mortalitybenefitscalculator.com and make sure na naka-follow din kayo or naka-subscribe din kayo para if ever, at saka pa-click na rin yung notification button para in case na meron tayong next video, ma-update kayo. Pwede din kayo mag-comment sa baba kung may mga question kayo.